Hello mga stories, welcome back sa ating content. At pag-usapan natin ito tungkol ito sa meme na ito na yung karamihan sa lahat sa karamihan sa US sana. Pero sa dito sa Pilipinas parang ano lang tayo, no? Yung parang ang trend lang sa atin yung What Happened Bella. Pero set aside natin sa What Happened Bella. Ito yung tungkol sa job application meme na to. So, kung mapapansin mo, yung mga job application, bakit sila natatakot? Parang ginagawa yung jump scare ng ang job application. Instead na ang jump scare doon sa job maze, pag lumitaw yan, hindi na yung exorcist na meme yung magja-jump scare ka na ng 2003, 2005 gano'n. Job application na. Ang dami nga. Ang dami na nung nagsilabasa ng mga memes, yung mga job application dyan na minsan sinusuntok, ganyan. Minsan nga kasi na yung job scare 3, 2, 1, tapos boom! Job application. Bakit ganun? Saan ba nagsimula nitong job application meme na to? So, nagsasaliksik ako dito sa Reddit ito. Ito ay galing to sa ito sa Reddit 691. So, sa ngayon, deleted na. At sabi dito, boo, did I scare you? I'm a job application. So, hindi na ako yung nag-post na pala ito noong February 20, 2022, diba, at yun nga ayun, at talagang matagal na to. So 2022 pala ito yung parang sinasabihan mo parang sinasabihan ka na magtrabaho ka na hindi yung puro Minecraft at puro Roblox ang inaatupag mo. Ganyan. Tumulong ka naman sa mga gawaing bahay, o kaya tumulong ka naman makikipag-contribute ka kasi ang hirap na panahon ngayon, puro Minecraft, Roblox ka yan, tumulong ka na, mag-contribute ka naman minsan, laki-laki mo na. Yun yung parang parang pinaparinggan sa'yo, o parang yun yung panapagsabihan ka, di ba? So, nalagay dito sa 3 years old na to, at ang daming nare-relate dito. So, nakikita ko lahat ng mga memes na to. And just, ngayon, parang yan, nagkakaroon ng memes, at in just 20, now in 25, lumabas na ito. Ang dami nga nakikita sa ganito, di ba? So, parang, ano bang pinapakinggan? Gusto niya na kailangan talaga magtrabaho para sa ikaw unlad, di ba? Tumataas na nga ng inflation dahil sa inflation, di ba? Tapos yung ekonomiya medyo lumalala na. At yan, and minsan ginagamit yun sa mga content creators, ganito, ganyan. Or minsan kasi na mahirap talaga maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. No? Not just sa Pilipinas, yung iba naman ayaw nila na magtrabaho ganito. Gusto nila maglaro ganyan, mag-stream na lang ganito yung ganyan. Di ba? Well, hindi ko na, dito kasi ang perspective kasi dito medyo naging OA na dito sa kanila. Medyo ginagawa yung naging katatawanan, pero sa ganito sa aspect medyo OA na. So parang ginagawa dito. So nagtanong ako, especially dito sa ChatGPT nito. At nagtanong ako dito, sabi ko is explain to me what is a job application meme so scary. So sabi niya dito sa akin is the phrase job application meme is so scary is a way of expressing open university how intimidating or overwhelming the job application process feels. It is a popular meme theme on social media, especially among students, recent graduates, or anyone navigating the job market. Ito yung mga breakdown nila. Sabi niya daw, what is an application meme?
So parang application is a funny related text post about the struggles of applying for jobs. These means ay highlight ito. Repetitive applications, need na kailangan pa ng 5 years sa experience for entry level roles. Totoo yan. Kahit yung talagang hinahanap ito, may experience talaga. Oo. At saka sabi na dito is, writing cover letters with no one reads. Nako, huwag ka na magtaka. Bakit kailangan pa yan? Hindi mo na pala kailangan, di ba? Pero may may iba kasi kailangan din talaga yan na yung mga cover letters. Minsan sa mga empleyado, mostly sa ganito, kailangan na talaga ng cover letter for that. Okay, so talaga getting ghosted after interviews. Minsan talaga nag-ghosted talaga karamihan sa mga yung mga interviews ay nag-ghosted, diba? Na after na yan, tapos tatawagin, tapos after that wala na. Ngayon kasi talagang ganun na ayaw nila na ma-offend, ganun. To be called na lang, ganito, ganyan. Expect mo na lang na huwag mo lang asahan yan na hindi tatawag yan. Okay? So, sabi nga dito, automatic rejection emails. Ang dami niyan. Ako, mostly sa mga major companies yan. Ang daming cheche-breche. Minsan kasi, minsan na experience, na pilihan sa iba, pero ganun talaga na may mga candidates sa ganito, ganyan, na sinusukat kung ano ba yung kakayahan ng iba. Kasi doon mo malalaman yung mga doon mo malalaman yung parang kung anong skills nila sa ganito, na ito ba may knowledge sa ganito, may knowledge pa sa ganyan. Dapat hindi ayaw ko nang kasi yung parang maulit yung nagkaroon ng aberya sa ganito ganyan. Kasi may tendency kasi sa kumpanya pwedeng ikabagsak ito ng kanilang marketplace. So may tendency kasi gano'n na kaya minsan nag-iingat sila lalo sa ganito. Pero hindi ko naman sinisingle out tungkol dito sa mga companies nito. Meron sila talaga na may iba na talaga na tatawag sa ganito, ayaw mo parang kailangan talaga kasi na i-measurize, i-scooping talaga yan. So so forth. So ano nga lang dito, bakit scary talaga? Di ba? Ano bang ikinatakot nyo? Ito yung sabi niya ito, why is it so scary? It's scary several reasons. So pressure to be project applications as for a lot. Tailored resumes, perfect grammar, mga keywords, or AI filters make it stressful. Kaya sabihin mong paano yung gagamitin mo sa ChatGPT na make it a resume regarding ganito, ganyan. So, meron kasi mga kumpanya na okay, itong itong resume ito medyo gawa to sa ChatGPT. Hindi pwede to sa ganito. Kasi meron kasi ganun na scenario na ayaw nila na ganun. Kaya mostly talaga may chance kasi na hindi ka tatanggapin kasi ginagamit mo na mga ChatGPTs. Dapat hindi kasi diba, may mga kasi ganun na kumpanya. Minsan kasi na pinifilter dyan na minsan ayaw nila kasi ganun na yung talagang gawang AI yung resume mo o ganito ganyan, diba? Hindi ko naman dyan. Okay, so ito sabi niya, uncertainly you said your other place and do you hear back, which is discouraging. Ganito talaga, ito na, fear or rejection, getting rejected or ignored, people that can feel personal and demoralizing, diba? Yan yung talaga na nakakatakot na naman yung reject yun nga na minsan may mata talaga na naiintindihan ko naman na bakit natatakot sila sa mga rejection. Lahat parang torpe lang yan, parang nililigaw lang, parang na natatakot siya ma-reject o pwede matakot siya ma-busted. Yun talaga, diba? Ito, imposter syndrome means sometimes show people doubting their qualification even they're actually qualified. Diba? Sa ganyan na yun na kailangan may talagang medyo nadadab sila, so nababado sila sa ganito, ganyan. Yun, kailangan kung qualified ba ako sa ganito, diba?
Ito naman, absurd. Ito naman, lastly, the absurd expectation. Jobs asking for 10 years of experience. Naku, isang dekada, men. Kailangan yun, junior world, and make people feel like they'll never be good enough. So, parang, ayun. So, hindi siya, kailangan gusto niya yung mga, absurd kung totoo ba to, kung ito ba tatagal pa to sa 10 years na to. Oh, nasa junior role, di ba? Yun, may mga talaga na medyo naging OA. So siguro balik lang tayo sa itong sa mini issue na to sa nagiging OA lang kasi tayo dito sa job reviews. Alam ko na hindi ako natatakot kayo, pero sa kabilang lahat medyo kailangan natin na tulungan natin sa mga sa atin, lalo na kung ikaw ay magkakapamilya ka na, lalo na kung ikaw ay kakain, sinong aasahan mo, nanay, tatay mo, di ba? Kailangan talaga kumayod if ever magkaroon ng future reference, lalo na pag maghuhulog ka ng SSS, yung mga pag-ibig, hindi ka pwedeng umasa sa mga sa mga kamag-anak mo, sa mga nanay, tatay mo. Dapat magtrabaho ka rin, okay? Tsaka huwag ka magsawang maghanap ng trabaho. Kasi lahat naman biro mo na yung trabaho hindi mo naghihintay sa'yo, diba? Kaya huwag ka huwag ka magsawang maghanap ng trabaho. Kung sino yung mga ganyan, medyo okay na ito. So, ilang masasabi ko at sa balang araw, kasi balang araw magkakatrabaho ka rin at sana huwag kang kabilang sa mga unemployed employees ngayon. Kasi sabi ng iba na mahirap talagang maghanap ng trabaho ngayon at ganun talaga. You have to, marami tayong job fair sa ganito-ganyan. Kailangan tayong magkaroon ng trabaho. Yun lang yung masasabi ko. At saka huwag kayong huwag kayong magalala, hindi pa huli ang lahat. Okay? Yun lang masasabi ko mga stories, and thank you. See you next video. Bye!